Emosyonal si Charis nang umarap sa media ngayong gabi. Nag-alay rin siya ng awitin para sa pinaslang na ama. At live mula sa Muntinlupa, saksi si Maris Umali. Maris. Igan, bumuhos nga ang emosyon ng pamilya Pempenco sa pagharap nila sa media ngayong gabi. Labis na galit para sa taong kumitil sa buhay ng kanilang ama at puno rin ng paghihinagpis at panghihinayang para sa amang matagal nang nawalay sa kanila. Hindi na ikubli ng mga suot nilang salamin ng luha dahil sa labis na lungkot na nadarama sa pagpanaw ng ama ni Charis na si Ricky Pempenco. Gusto man daw nilang patawarin si Angel Capili Jr. ang sumukang suspect sa pagpaslang ng ama. Ikinadismaya lang daw nila ang mga pahayag nito. Kung talagang sorry siya para sa lahat ng nangyari, aaminin niya kung anong nangyari. Hindi niya pagtatagal ang sarili niya. At hindi naman niya mababalik yung buhay ng nanay. Sana nagsabi na lang po siya ng katotohanan kanina. Kasi kaya ko pa siyang patawarin pero yung magsisinungaling siya ng gano'n, hindi ko matatanggap yun. Ngayon ko na nakita yung daddy ko sa kabaong pa. At sa ginawa niya kanina, hindi ko na siya mapapatawad. Mapapatawad ko siya kung ibibigay yung tamang hustisya. Na kung yung buhay ang inutang, dapat buhay din ang ibabayad niya. Pumunta pa sa Camp Crame kaninang hapon sina Charis para makita ng personal ang salarin. Pero sa sobrang galit, di na nila nagawa pang harapin si Capili. Duda rin sila sa pahayag ni Capili na self-defense lamang ang ginawa niya kaya't napatay si Pempenco. Ay, nagtanong pa ang asawa ko, bakit sinaksak mo ko? Buhay ka pa. Binalikan pa niya. Hindi lang 3 beses, 9 na beses, hindi self-defense yun. Sa naganap, panghihinayang ang nadarama ni Charis, lalo pat sa ganitong paraan pa niya muling makikita ang ama. 3 taong gulang pa lang si Charis nang maghiwalay ang kaniyang mga magulang. And a lot of people told me, sabi nila, sayang na hindi mo napakita sa kanya lahat ng achievements mo. Sabi ko sa kanya, pwede ko na may pakita sa kanya ngayon eh. Hindi lang siya sasagot. I don't think kahit isa sa amin, dapat mo lang mag-sorry. Kasi hindi naman kagustuhan lahat ng nangyari noon. Hindi naman nakagustuhan, kumbaga dahil lang sa bawal na gamot. Dahil alam namin lahat na mabait na tao si Daddy. Alam naman namin yun eh. Talagang nasira lang talaga. Pero I think wala naman talagang dapat na isorry dahil mahal naman namin siya. Ang pagkawala ni Ricky Pempenco tila nagbuklod ngayon sa mag-iina at sa mga kaanak ni Charis sa ama na ilang taon ding may hindi pagkakasunduan. Kung ako naman magsisorry sa nagawang kasalanan, yun yung pag-iwan ko sa kapatid mo. Gusto ko sasabihin ko sa kanila ng harapan para sa burol ni Ricky ngayon, maluwag na yung pakiramdam ko na hindi ako ang sinisisi lagi. Si Charis idinaan na lamang sa awitin ng Lumbay sa pagkawala ng ama. In the arms of an angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you feel. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of an angel. May you find some comfort there. Hanggang sa mga oras na ito, Igan, ay nasa lamay pa rin si Charis kasama ang ilang mga kaanak at malalapit na kaibigan. Bukas naman ay personal na sasama raw itong si Charis sa San Pedro, Laguna Prosecutor's Office para maghain ng murder charges laban kay Capili. At sa Sabado, pagkalibing sa ama, ay ipagluluksa muna raw ito ni Charis at hindi muna siya agad makakabalik sa kanyang trabaho. At live mula rito sa Divine Mercy Chapel sa Muntinlupa, ako si Maris Umali, ang inyong